Alam niyo po, kami rin ay developer ng isang subdivision. Malamang nung inalok po kayo na pumili ng lote dito sa Roseville, pinakita po sa inyo anong amenities ng Roseville. Tama mo ba? Nasa batas po yun. Hindi kayo pwede magtayo ng subdivision nang walang open space amenities. Una po yun sila. Pangalawa po, lahat po ng inaprubahan, nung binenta po ang lupa po sa inyo, na open space, whether po yan ay pavilion, park, water system, at lahat po ng karsada. Nasa batas po yun. Hindi po pwedeng i-subdivide po yan o ipangalan sa kahit sinong tao, hindi po yan pwedeng ibenta. Yung kaso po na pinagdaraanan po rinto, pag wala pong basis yung apila, unang ako, sabi ko nga sa kanya, dapat kayo pa magdemanda sa developer. Bibigyan po namin kayo ng 8 abogado para iusin yan. Wala akong poder ang mga developer na pinagsasamantalahan ang mga homeowners po nila. So, simple lang po. Paano niya sila divide? Paano niya sasabihin na ipapornis pa niya? I-debanda na ho natin. Pero kung wala pong basis, yung pagkakasara po na yan, pag nakita po natin walang dokumento na pinatutunayan na kanila yan, Martes po, kahit kami na magdala rin po rito ng construction team, gigibayin po namin yung dapat niya. Gusin ng hiyagda, ako na ho ang ihagda po nila. Pero na po kasi yun. Pangalawa po, kung kayo ho ay sinasabi na may utang na milyar, eh yan po talagang nasa batas po yun. Kailangan pagtulungan ng homeowners bayaran ng milyar. Pero hindi po pwedeng limitahin tulad po nito, open space mo na ito. Hindi po basta pwedeng kunin po yan ng walang due notice. Ibig sabihin, dapat sinalatan po kayo na mayroong obligasyon ng homeowners. Binigyan kayo ng tamang panahon para paghandaan kung paano po yan babayaran. And at the end of the day, doon pa lang po pwedeng gumawa po ng action. Hindi naman po malaki yung sinabi na amount ni Sir kanina. Siguro po, pagtulungan po natin. Sana po, kung ano man yung mga nagdaan, ano po, may mga pagsubok man, mga suliranin, mga problema, mga issues, ang mensahe po ng Pasko ay meron tayo palaging bagong pag-asa. Ano po? Merry Christmas po ulit! Biyaya po ng Panginoon ay laging sumaatin sa pamamagitan po ng patuloy natin na panalangin sa Kanya. Marami pong salamat. Ito po ang pili mo. Pili natin lahat at your service po, Glenda Pelimon. Magandang gabi po at muli po Merry Christmas. Naway ang diwa po ng ating Kapaskuhan ngayon, ng ating Kapaskuhan ay sana po ito'y ating may sa buhay, ano po, at ito'y may sa puso at may sa isip, na sa ganun po, mas magiging masaya po ang ating pamumuhay dito sa ating mundo. Ano, dahil nga sabi nila, huwag na po tayong ma-stress, huwag na po tayong mamroblema, di ba? Dapat lang, lagi lang po tayong masaya and just always wear a smile in your face para lagi lang po happy ang buhay. Ano? So, yun na lamang po. Ako'y bumabati na lamang po sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Merry Christmas po sa inyong lahat at Happy New Year po. Sana po, we look forward sa susunod na taon na punong-puno ng pag-asa. At magsaya po muna tayo ngayong gabing ito dahil dito natin sinaselebrate yung araw ng pagmamahalan at pagbibigayan. Dahil sa araw po nito, binigay ng ating Panginoon Diyos ang kanyang bugtong naman. Pagdating po sa mga programang pangkalusugan at serbisyong pang-medikal. Kompleto po tayo ng serbisyong medikal, lahat po ng laboratory test, X-ray, ultrasound. Kung kailangan niyo po, pwede niyo po akong lapitan. Ano po? Yun lang po, babati na lang po ulit. Merry Christmas po, mabuhay po kayong lahat. Makaisa at makisaya sa inyong Christmas party. At talakuhan po natin ang bawat isa. Alam niyo po, first time ko po na makapasok dito at ang gaganda po pala ng bahay dito. Dito po sa Roseville, medyo madalas ako at mga kabatch ko po nung high school dyan sa Science High. Dito rin po nakatira. Enjoy na lang po natin ang ating celebration. Merry Christmas po at advance Happy New Year. Maraming salamat po.